Posibleng ilabas ng LTFRB sa katapusan ng Agosto ang desisyon sa hirit na pisong pansamantalang taas pasahe sa tradisyonal na jeep at modern units ng ilang malalaking transport groups. Si Sheena Torno magpabalita. Hindi pabor ang estudyanteng si JR sa hirit at taas pasahe ng ilang transport groups. Para sa kanya, mahalaga ang piso sa araw-araw niyang pagbiyahe na maaari niya pang mailaan sa iba pang bayarin sa eskwelahan o dagdag sa baon. Hindi naman po kasi sa lahat naman po is kaya po talaga na maglabas ng pera pagdating po talaga sa pamasahe. O yung piso po kasi ngayon is mahalagang bagay na mas okay na po sa amin as mga student na ibaba na lang po. Huwag na pong dagdagan pa yung pamasahe. Bukod kay JR, hindi rin sang-ayon ang commuter group na Lawyers for Commuter Safety and Protection. Anila, mas makabubuti kung ibigay na lamang ang fuel subsidy sa mga tsoper kaysa naman payagan ang taas pasahe. Yan hindi usapin na piso lang, diba? Yung pisong yon sa isang pamilya ng 5 na mamasahe o 4, pag kinumpit mo yan sa isang araw, sa ilang beses sila sumasakay, abay malaki rin. Dagdag pa ni Inton, matagal na dapat ito ibinigay ng gobyerno, lalo na noong nakaraang buwan na sunod-sunod ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Anya, domino effect kasi ang nangyayari tuwing naaapektuhan ang mga nasa sektor ng transportasyon. Sa panig naman ng ilang mga tsoper, napapanahon na para sa taas pasahe ngayong walang humpay sa dagdag singil sa langis. Ang tsoper nga na si Emmanuel, maaga pumapasada upang makarami ng pasahero at magkaroon ng sapat na kita sa pag-uwi sa pamilya. Ang krudo po ngayon, ma'am, dito sa 54 po, sa iba 57. Pataas po ng pataas. Magkano yung nawawala sa kita niyo? Ay ma'am, ano po, 100 rin po mahigit nawawala sa amin. Ang tsoper naman na si Jovi, kumikita ng 3,000 piso kada araw, pero nababawasan sa boundary at krudo, kaya hindi pa rin ito sapat. Kaya malaking tulong para sa kanya ang hirit na taas pasahe. Dagdag na yan sa amin yung na yun, pasahe na yun. Paboran po para dagdag naman sa amin yung diesel kasi patas ng patas. Kaugnay nito, nagsagawa naman ng pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa hirit na pisong provisional increase ng Magnificent 7 kasamang pasang Mazda, AltoDAP, Acto at LTOP. Giit nila, bukod sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, pasanin din ang taas presyo ng spare parts at operasyon. Kahit naman po bumaba na or mag-roll back in terms of the fuel, yung operational cost po, once nag-increase na yan, lalo na nga po yung mga sinasabi ng mga spare parts, the operational costs and maintenance, fees, and expenses, once nag-increase, magiging permanent na po ang increase niyan. Unay 2 piso lamang ang hiling na dagdag pasahe ng grupo, pero ibinaba nila ito sa piso upang hindi pabigat sa mga pasahero. Babala nila, mamamatay ang sektor kung hindi agad ito aaksyonan ng administrasyon. Yung traffic po kinakain kami na halos araw-araw sa computation namin ngayon, halos 2 kilong bigas na isasaing para sa buong maghapon, magdamag na para sa pamilya, kinakain sa problema ng traffic. Apela nga ng grupo sa publiko. Sana po maunawaan nyo ang flight ng aming mga drivers, lalo na sa hanin ng jeepney. Ito po'y pansamantala lamang. At ipinapangako ho namin, pag nag-normalize, kami ho'y pupunta ng LTFRB at i-recall na po namin yan. Samantala, pinasusumite naman ng LTFRB ng position paper ang mga petitioner na magpapakita ng datos sa epekto ng oil price hike, operational costs at spare parts. Ihahambing daw ito ng LTFRB sa mga datos mula sa National Economic and Development Authority o NEDA. Baka ho ito yung mag-trigger ng napakalaki hong inflation sa atin. So, babalansin ho natin lahat. Una ho, yung kahilingan ng transport group. Pangalawa, yung request ng mga commuters. And pangatlo po, yung epekto ho nito sa ekonomiya. Makikipag-ugnayan din anyang LTFRB sa Transportation Department para sa distribusyon ng fuel subsidy kahit hindi maabot ang target na $80 per barrel. We are studying into that possibility na kahit na hindi ho $80 per barrel ho, pag yung ibang factors naman like wages, like operational costs, kung tumaas po to, it could also be a triggering point.
Hindi pa matiyak ni Guadis ang pag-aproba sa hirit na pisong dagdag pasahe sa jeep at modernized units. Kung maaaprobahan niya ito, aakyat sa 14 pesos ang minimum fare sa traditional na jeep at 16 pesos naman sa modernized units. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.